Hello guys, so nung nakaraan ang pinag-usapan natin is ano ba yung mas maganda, kung PlayStation ba o Xbox, no? So ito, nasa likod ko yung Xbox, then ito naman yung PlayStation ko. Tapos pinag-usapan naman natin yung isa pang vlog is ano ba mas maganda, desktop or laptop na gaming. So ngayon ang pag-uusapan naman natin ay ito yung madalas na kino-comment down dun sa isa kong vlog na about nga sa may PlayStation or Xbox. Ang madalas na lang sinasabi doon, wag raw Xbox, wag raw PlayStation. Ang bilhin mo raw is gaming PC kung mahilig ka nga raw maglaro. So sa vlog na to guys, no, sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung advantage ng PC at ano naman guys yung advantage ng console over doon sa mga PC. Actually, wala akong gaming desktop pero meron akong gaming laptop, no? So, ito yung Alienware na RTX 3080. Tapos sa may baba, guys, meron akong dalawang gaming laptop rin doon. Yung isa is RTX 4070, then yung isa naman is GTX 1650. Tapos meron rin akong ito, ROG Ally X, which is PC rin naman siya na pinaliit lang. Nilagyan lang natin siya, guys, ng built-in na controller. Tapos yun nga, meron rin akong Xbox dito and syempre meron rin akong PS5 dito. So, ang unang ginagandahan, guys, ng gaming PC kaysa doon sa mga console is yung kanyang upgradability, no? Katulad niya no sinabi nung nakaraang vlog na ang desktop guys is na-upgrade siya. So halimbawa guys, this year may lumabas na bagong GPU, pwede mong bilhin yon tapos isuswap mo lang yan doon sa may gaming desktop mo and yun guys, na-upgrade na yung PC mo. Hindi ka mukha guys sa may console na kamukha ng Xbox at ng PlayStation na hindi mo siya guys pwedeng i-upgrade, no? So kapag ka binili mo siya, as is na talaga yon. So kung gusto mo guys mag-upgrade ng PS5, kailangan mo bumili ng PS5 Pro kasi actually yung PS5 na OG ito and yung PS5 na Slim is pareho lang sila ng specs. So pinalit lang guys yung PS5 Slim. So about sa may Xbox naman, so meron ako ditong Series X na Xbox. Yan yung mas mahinang nila lang kaysa dun sa may Series X. Kasi yung Series X guys, mas malaki siya. Eh ang gusto ko lang naman is yung nadadala-dala. Kasi nga guys, meron akong portable monitor para sa Xbox na Series S na nabili ko rin na ngayon is binibenta ko na siya. No? So nabili ko siya ng 26,000. Ngayon binibenta ko na lang siya ng 11,000. So kung meron kang Series S na Xbox dyan at gusto mo ng portable monitor na kamukha nito, so pwede ka guys mag-comment down below dyan kung gusto mo guys bilhin yun. So pangalawa naman guys, kapag ka nakuha mo nga yung highest na GPU o na video card para dyan sa may desktop mo, eh makukuha mo guys yung pinakamagandang settings. Halimbawa guys, yung The Last of Us, kapag ka nakita mo sa may PS5 yan at bilib na bilib ka na sa graphics nun, panis na panis yan guys kapag ka nilaro mo yan sa isang gaming desktop. Kasi 'di ba, halimbawa yung PS5 na yan is sabi 4K raw yan, pero actually hindi naman 4K yon. Ang alam kong binoproject yan is 1080p lang tapos nire-render niya lang o pinapalaki niya lang sa TV para magmukhang 4K. So, ibig sabihin nun guys, hindi talaga siya native na 4K. Hindi ka mukha guys sa may desktop na talagang pwede mo siyang laruin ng native na 4K o talagang 4K yung nilalabas na resolution niya at hindi lang siya guys ini-scale. So, pag titingnan mo guys ng side by side ang comparison ng isang PS5 dun sa may gaming desktop, makikita mo guys na ibang-iba talaga guys yung quality ng gaming desktop. Saka isa pa guys, kung sa may PS5, may mga games na 30 FPS lang kasi para sa akin masakit sa mata yun. Pero yung iba naman okay sa kanila yung 30 FPS. Pero for me, hindi ako nagaganda sa mga 30 FPS na games. Usually yan guys, no, sa mga Nintendo Switch na kamukha nito, which is hindi na natin sasabihin tong Nintendo Switch kasi nga focus lang tayo sa dalawang yon. Ang mga games doon usually is mga 30 FPS lang. No? So kung ganyan lang guys yung nakukuha mo na frames per second, gusto mo guys na mas mataas, 60, 120, basta guys, depende yan sa lakas ng video card mo, is mas maganda guys, piliin mo is gaming desktop kesa sa mga gaming console na kamukha nga ng Xbox at ng PS5. So, ang last na kinagandahan ng gaming desktop kesa sa mga console is yung kanyang cost. So, sigurado may magsasabi yan, sir, ang mahal kaya ng gaming desktop kesa sa may PlayStation or sa may Xbox. Totoo naman yun guys, no? Mas mahal talaga ang gaming desktop kesa nga dun sa mga console na yun. Pero in the long run, pagdating sa mga games kasi guys, is makakamura ka talaga guys sa gaming PC. Lalong-lalo na guys yung mga mahilig sa mga Jack Sparrow na game. So, ibig sabihin nun, one time mo lang bibili yung gaming PC, tapos yung mga games na pwede mong laruin doon is yun nga. Yun, alam niyo na ibig sabihin, di ba?
Or yung iba naman ay bumibili sila ng mga games sa Steam games. So pag bumili ka guys ng games sa may Steam, mas makakamura ka guys kaysa sa may PS5. Pero katulad nga ng sinabi ko nakaraan, pinakamurang game ang gusto mo talaga na paid na games, walang tatalo guys sa may Xbox. Kasi guys, merong 30 region na Xbox na talagang sobrang mura na mga games. Makakabili ka dyan games ng mga 10 piso lang. Yung nakaraan niya, meron dyan 8 pesos. So sobrang mura lang nun guys na mahihiya ka na talagang mamirata dahil nga sa sobrang mura ng mga games sa may Xbox. Or kung ayaw mo naman bumili ng games and gusto mo lang talaga maglaro, no, pwede ka mag-member guys sa may PC Game Pass. Yung PC Game Pass na yan guys, ang binabayaran dyan monthly is 185 pesos lang. Tapos guys, ang alam ko mga games doon is mga 400 games ang pwede mo nang laruin sa mga gaming laptop o sa mga gaming desktop mo. Or para sa akin guys, dito nga sa may ROG Ally X na PC rin naman to, yan makikita nyo na ang dami ditong games na pwede nating i-download for free. Hanggat nakasubscribe ka doon sa may PC Game Pass, which is 185 pesos monthly lang. So para ka nagbabayad ng Netflix pero imbis na pelikula ang pinapanood mo is mga laro guys yung nada-download mo. Sa cost nga guys, no, mas makakamura ka sa desktop dahil nga sa mga upgradability, no. Hindi ka mukha ng PS5 nga sa kanang Xbox na kapag ka gusto mo mag-upgrade sa kanila is kailangan bumili ng bagong console. Sa PC nga guys, pwede mong palitan yung mga pyesa nun para maging mukhang latest na naman yung gaming desktop mo. So doon naman tayo guys dumako sa may kinagandahan ng gaming console against sa may gaming PC. So ang pinakauna talaga dyan na dahilan para bumili ka ng Xbox at ng PS5 against sa may gaming PC is yung kanyang ease of use o yung kanyang simplicity. Hindi ka mukha guys ng desktop na kailangan mo mag-download, kailangan mo mag-install, tapos minsan hindi pa siya gumagana kasi ang dami niya pang hinahanap, katulad ng mga DLL, mga DirectX. Minsan yung driver ng video card mo is hindi pa siya updated. Kung wala kang alam sa ganun guys, no, mahihirapan ka guys mag-install sa mga gaming PC. So kung ayaw mo guys ng ganung klase ng mga hassle, ang gagawin mo lang is bibili ka lang ng game, tapos lalaruin mo lang, or isasalpak mo lang yung pinaka CD na binili mo. Walang tatalo guys sa sobrang daling gamitin ng mga gaming console na kamukha nga ng PS5 at ng Xbox. So kung hindi ka guys masyadong techy at gusto mo lang maglaro, mas maganda guys, piliin mo is gaming console kaysa sa may gaming PC. So pangalawa naman guys na kinagandahan ng gaming console against sa may gaming PC is yung kanyang affordability. So guys, ang gaming desktop kapag ka high-end yan is pwede ang umabot ng up to 100,000. Kasi marami kang bibilin dyan ng mga pyesa. Sa may gaming laptop naman, ganun rin guys. Yung Predator ko guys na RTX 4070 is mga ganun yung presyo guys nung pagkakabili ko doon. And ito naman guys, itong Alienware na to na RTX 3070, second hand ko lang siya nabili, no? Nabili ko siya ng 75,000. So ganun siya guys kamahal. Hindi ka mukha guys ng console kapag ka SRP mo siyang nabili is mas mura talaga siya guys na di hamak kaysa sa may gaming PC. Yung mga PS5 na slim, mabibili mo ngayon yun mga 26,000 or kung second hand mabibili mo mga 20,000. Ito guys, galing kasi to sa scalper, so nabili ko siya noong 2022 ng 43,000, dalawa na yung controller. Tapos may kasama na siyang God of War na Ragnarok. Yung Xbox naman na to guys, yung Series S, kung hindi ka naman masyado marty sa graphics, so makakabili ka niyan guys sa second hand market na mga 8,000 to 10,000 lang. Tapos yung brand new niyan guys, mga 16,000 or 20,000, no? So depende yan guys sa pagbibilhan mo. Yung Series X naman guys ng Xbox is mas powerful siya pero mas mahal siya guys kaysa sa may Series S. Tapos ngayon nga guys, sabi nga nila na tataas raw lalo yung presyo ng mga Xbox dahil nga raw dun sa may tariff sa may Amerika. So kung gusto mo guys na mas murang console sa unang bili, is mas makakamura ka guys dito sa mga gaming console kaysa sa mga gaming PC. Pero in the long run nga guys, kung gaming desktop versus sa may PS5 lang, mas makakamura ka guys sa may gaming desktop kung bibili ka guys sa mga Steam games na mga nakasale or kung tatangkilikin mo nga guys yung mga Jack Sparrow na mga games. So pangatlo guys na kinagandahan ng mga gaming console like Xbox and PS5 is yung kanya mga exclusive content. Lalo na noon kasi dati yung mga exclusive content ng PS5 is hindi mo siya malalaro sa Xbox at lalong hindi mo siya malalaro sa gaming desktop. Pero ngayon, parang hindi na to kasali. Kasi guys, yung mga God of War, yung mga Last of Us, malalaro mo na rin siya sa gaming desktop mo through Steam. Kaso guys, hindi mo siya malalaro same day nung release dun sa may PS5. Kamukha ng God of War, lumipas muna ang 3 o 4 na taon bago mo siya malaro sa may PC. So kung gusto mo guys sa mga exclusive na game sa may PlayStation, is mas maganda guys, PlayStation yung bilin mo. Kasi guys, yung Xbox is gawa rin naman siya ng Microsoft. So yung mga laro sa may Xbox, halos pwede mo siyang laruin sa mga gaming desktop mo. So mga exclusive talaga guys
is for PlayStation na gusto mo malaro ng same day, talagang sa PlayStation ka talaga maglalaro. Kung gusto mo guys malaro sila sa may Steam o sa may gaming desktop mo, is maghihintay ka rin talaga ng ilang taon rin. So pangapat guys, sa maganda sa gaming console, again sa may gaming PC, is yung kanyang multiplayer. Katulad ng sinabi ko kanina, no, yung simplicity and ease of use, mas madali guys ang multiplayer sa PS5 at sa Xbox kaysa guys sa gaming PC. Lalong-lalo na guys sa may PlayStation, no, kasi marami talagang multiplayer user ang PlayStation. And last na kinagandahan para sa akin ng gaming console kaysa sa may gaming PC is yung standard talaga yung mga games na mabibili mo. So kapag ka sinalpak mo siya doon sa may gaming console mo, is wala ka nang babaguhin doon ng mga settings. Hindi ka mo guys sa may PC, no, depende yan sa lakas nung desktop mo, yung timpla guys nung laro mo. So minsan bababaan mo yung iba, minsan tataasan mo yung iba para makuha mo guys yung best experience talaga nung game. Kasi katulad ko guys, no, mas gusto ko na mas maganda yung graphics talaga ng mga game. So yung iba naman wala silang pakialam sa graphics ng mga game, mas gusto naman nila guys yung performance ng game. Kung gusto mo guys wala nang masyadong etche-bureche, ang piliin mo talaga guys is gaming console versus dun sa may gaming PC. So conclusion natin dito guys, no, so alisin na natin yung issue ng budget. So kung gusto mo guys na nako-customize mo talaga yung games mo, at syempre yung best gaming experience yung makuha mo talaga, syempre bumili ka ng gaming PC. Pero kung gusto mo naman ng ease of use, simplicity, at wala nang etche-bureche, no? So mas maganda guys, bumili ka ng gaming console again sa may gaming PC, lalong-lalo na nga guys kung hindi ka naman masyadong techie. Kasi sa PC talaga guys, katulad nga ng sinabi ko kanina, is customizable talaga siya. And minsan may mga may encounter ka talaga guys na error na kapag wala ka talagang alam sa PC is hindi mo talaga mapapagana guys yung mga games. Hindi ka mukha nga guys sa may console na kahit ano pa yan, pagkabili mo niyan, nung CD na yan or digital na games yan, siguradong gagana yan dyan kasi nakadesign talaga yan para dyan guys sa may PS5 o sa may Xbox mo. So lahat ng sinabi ko dito guys is personal opinion ko, no? Kamukha na sinabi ko, meron ako ditong mga console at syempre meron ako ditong gaming laptop. So hindi ko guys binili to para i-review lang. So ito talaga guys is matagal ko nang ginamit and syempre sinasabi ko sa inyo guys kung ano ba yung naging experience ko sa kanila. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, no, huwag mo na makakalimutan na mag-subscribe dito sa my channel ko. I-like mo na rin tong video na to at syempre i-turn on mo na rin yung notification bell para ma-notify ka guys pag may mga bago kong upload. So kung nakapag-decide ka na guys na kung ano ba gusto mong bilhin, so maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba guys pwedeng makabili ng mga legit na mga gaming console or kahit gaming laptop guys. So better guys, i-click mo yung mga link na yon para siguradong legit yung mabibili mo.